Maayong buntag mga mix mga bay. For today's video mga mix mga bay, maintenance na punta sa truck. So nagbiyahe kami ng Eastern Samar mga mix mga bay. So, naabutan na naman tayo, posted po ang preno sa atubangan o sa likod. So natural, ang preno natin mga bay ay mahina. So delikado sa biyahe pag mahina ang atong preno, kaya dito kami sa Eastern Samar ngayon, sa MacArthur Eastern Samar. Pinayos muna namin yung preno ng truck kasi halos hindi na umihinto kapag nagpipreno kami. So ngayon mga mix mga bay, binuksan na namin yung front wheel, yung harapan ng gulong ng truck kasi ito yung may tagas. So nakita ng mekaniko na may tagas talaga yung isang piston niya. So ang ginagagawin namin, so babaklasin na rin namin yung isang piston para malinisan kasi medyo stuck up na rin. So kung magpapagawa kayo ng preno mga mix mga bay, isama nyo na lang din po yung palinisan nyo na rin po yung piston niya dalawa para at least nabuksan na rin para at least malinisan. So medyo mahirapan yung mekaniko mga bay na magbaklas doon sa piston, medyo kinalawang na, medyo matagal na rin siguro ito hindi na napalitan ng rubber cap. So palinisan ko na rin din yung mga ano niya mga mix mga bay, yung bearing niya sa gulong kasi matagal na rin. So nakita ng mekaniko medyo may problema na sa bearing, sira, kaya papalitan na rin natin. So pati na rin yung ibang bearing sa apat na sa hulihan tsaka yun sa kabila, pacheck ko na rin kung okay pa kasi para safety sa biyahe. So ang problema dito mga mix mga bay, kung dito ka maabutan sa biyahe ng ganitong pangyayari, medyo mahirapan tayo sa pagbili ng mga pisa nito kasi malayo ang bilihan po dito. Actually dito kami sa Baldo Lodge, mayroon din silang auto supply dito, kaya lang hindi kompleto. So malamang giwan tayo bibili nito ng mga parts na kailangan dito. So okay yung mekaniko dito mga mix mga bay, pwede ko i-recommenda sa inyo kung dito man kayo maabutan sa biyahe. Dito po ito sa Baldo Auto Supply, mayroon din silang lodge sa mga panel dito po sa MacArthur. Magaling po yung mekaniko nila, malinis magmawa, hindi bara-bara. So nililisan talaga niya yung brake shoe, yung lumang grasa tinanggal niya lahat. Mamaya mga mix mga bay, sasabunin pa niya yan. Talagang malinis siya gumawa, hindi katulad nung pinagawa ko sa Tacloban. So bara-bara yung paggawa. Pagka ano yung pinapagawa mo, kung papalitan ng brake shoe, talagang brake shoe lang, hindi na linisan yung bearing niya tsaka yung piston din na nililiha. So dito mga mix mga bay, maganda ang gawa nito, kaya kung magawi kayo dito, kung maabutan, dito na kayo magpapagawa sa Baldo Auto Supply. Marami silang gawa dito na mga van tsaka yung truck kasi may mga pasayrohan din sila. Actually mga migs mga bay, pag biyahe pa lang namin dito sa Tacloban, umalis kami doon, may tagas na talaga siguro yung preno kasi medyo mahina na yung preno ng truck. So tinuloy-tuloy pa rin namin kasi napansin namin na sa ating sa mga basay na kami. So tinuloy-tuloy pa rin namin ang biyahe hanggang Burungan to Dolores, umabot pa kami ng Lapinig, Gamay. So akyatin doon, so talagang buwis buhay yung pagbiyahe namin ngayon mga migs mga bay. So ngayon pauwi na kami, dinaan muna namin dito sa Baldo kami natutulog, Baldo Lodge. So pinagawa na rin namin kasi siguradong hindi naabot to ng Tacloban kasi dalawa nang tumatagas, pati yung sa harapan tumagas na rin kasi yung una yung sa likod lang yung tumatagas. So
Ayan, dalawa na. So binuksan na rin yung dalawang gulong, sinama ko na rin yung dalawang gulong para at least ah, sabay-sabay na yung pagtatrabaho. At the same time mga mix mga bay, pati yung mga bearing pare-pack ko na rin kasi nakita namin sira yung dalawang bearing, isa sa harapan at saka isa sa likod. So wala silang stock ng bearing dito sa harapan. Yung sa likod obligado kaming bibili sa Giwan, Eastern Samar. Kung wala man sa Giwan, talagang mapipilitan kaming pupunta sa Tacloban. So medyo malayo na yun. Kaya lesson learned na rin sa biyahe. Kaya before natin ibiyahe yung truck, make sure nga okay ang maintenance para hindi tayo maabala sa biyahe kasi katulad nito. So dalawang araw na kami dito sa Lads, hindi pa tapos yung pinagawa naming truck. So dagdag na naman expenses ito. Kaya kailangan sa susunod kailangan matrabaho muna yung truck before check muna kung mayroong problema, pagawa muna dun sa Tacloban before natin ibiyahe. So mga migs mga bay, dapat pala ang truck kailangan i-repack ang bearing every 3 to 6 months gamit. Basta araw-araw nyo ginamit, kailangan yung i-repack ang bearing kasi mahal ang bearing mga migs mga bay. Itong Isuzu Elf nasa 11 ng 11 yung sa likod, yung nasa harapan 950. So kung hindi natin i-repack lagi yung bearing, kaya tendency yan sira. Kaya mahal ang bearing kaysa grasa. So huwag tayo magtipid sa grasa mga mix mga bay. Kailangan yun sa truck. Actually mga mix mga bay, pinalinis ko na rin yung pati yung sa harapan dalawa, tsaka yung sa likuran pinabuksan ko na rin kasi kahit na wala siyang tagas, so makita natin wala siyang tagas, hindi natin alam na mayroon palang isang piston doon na hindi na siya gumagana. So isa lang yung umangat kasi yung binuksan namin yung sa likuran, yung walang tagas, okay siya kasi wala naman siyang tagas. Pero nung tinicheck ng mekaniko, yung isang piston lang pala ang umaangat, yung isa nag-stack up na. So make sure natin mga mix mga bay, pag nagpagawa tayo, kung nabuksan na ng mekaniko, so isang gastusan na lang, babuksan mo na lahat para next time hindi na po tayo aberya sa biyahe. So malaking abala kasi mga mix mga bay pag nasa biyahe na kayo tapos ganito mangyayari. So nadidelay na yung biyahe. Pangalawa, dagdag expenses at masisira yung schedule natin mga mix mga bay sa biyahe. Kasi alam mo na, kailangan natin sundin ng schedule sa biyahe kasi sanay na yung mga customer natin na ganitong buwan ng schedule natin sa biyahe. So ayan na mga mix mga bay, tinira na niya yung bearing, kakabit na yung bearing niya sa dun sa likod kasi nga ilang taon na itong gamit, hindi nare-repack yung bearing niya. So ang tendency pag hindi mo ma-repack yung bearing mo na ilang taon na, yung grasa is natutuyo, naluluma yung grasa. So yan ang dahilan kaya nasisira yung bearing. So mga mix mga bay, kailangan natin ipa-repack ang bearing, mga I think 6 months o siguro pinakamatagal na yung 6 months ipa-repack yung bearing kasi araw-araw naman ginagamit. Umiinit kasi sa long distance yung biyahe, Tacloban to hanggang Gamay, tapos Northern Samar pa siya, Katarman hanggang Lawang din. After that Leyte naman kami, buong Leyte, Biliran hanggang
Southern Leyte. So kailangan talaga maripak yung bearing para at least hindi masisira. So ayan na mga migs mga bay, matatapos na yung isang piston, kaya yung isang piston na stock up, yun naman ang ginagawa niya mga migs mga bay. Actually mga migs mga bay, yung itong truck na to ay talagang mahina ang preno since nung nabili ko ito. So pinalitan ko na rin yung hydrobox, bago na yung hydrobox nito, so hindi pa rin nagbabago yung preno niya. Kaya after na matapos ito lahat ng gulong niya, harapan tsaka sa likuran, parang test ko sa driver kung okay na ba yung preno niya. Just in case hindi okay yung preno niya, so wala na tayong problema dito sa kanyang mga preno sa gulong. Doon tayo pupunta sa I think brake master. Siguro may problema sa brake master. So narutis na namin mga mix mga bay, so mahina pa rin yung preno. So punta naman tayo doon sa brake master. Alam ko may problema doon kasi lahat ng gulong nabuksan na at saka ayos na yung mga piston. So chinik namin yung brake master mga mix mga bay. May problema talaga, kailangan lang palitan yung repair kit. So ang problema namin dito ngayon is wala po mabibilhan na repair kit dito. So i-try namin yung ibang model ng repair kit kung pwede sa L. So meron kasi siya ditong para sa Hino na repair kit. So nung kinabit namin yung repair kit mga mix mga bay, hindi pumasok yung para doon sa hulihan na rubber boots, yung pinaka guma niya. So yung harapan lang ang malakas ng preno. So after na gagawin na lang namin, kaya na ito iuwi ng Tacloban, dandahan lang. Pagdating na ng Tacloban mga mix mga bay, doon na lang namin bibilhan ng brake master assembly na lang siguro ang bibilhin ko para sigurado wala nang problema at malakas na ang preno. Alam naman natin mga mix mga bay, yung truck, preno ang pinaka-importante sa lahat. Di baling walang preno yung bibig mo basta yung truck mayroon. Ang natutunan nating lesson nito mga mix mga bay, kailangan lagi nating i-maintain yung sasakyan natin. So kung sino yung driver, dapat marunong siya makiramdam sa unit niya kasi hawak mo yung unit mo kaya alam mo kung may sira o wala. Kung mayroon mang gunting kalansing niya, alam mo kasi araw-araw mo siyang kasama. Di ba? Sa may-ari naman, paminsan-minsan kailangan yung sumakay dun sa truck nyo para kayo mismo alam nyo kung may problema na yung truck nyo o wala. Kasi ngayon nung ako lang sumakay, ang dami ng nakikitang sakit sa truck, kailangan nang i-maintain. So huwag natin iasa sa tao natin yung ating mga unit kasi tayo talaga mismo ang may-ari, ang maintain kung anong dapat gagawin sa truck. So hanggang dito na lang mga migs mga bay. So kung mayroon kayong suggestion or comment regarding sa paggawa ng truck o sa maintenance ng truck, libre po ang pag-comment dito sa comment section. Huwag nyo kalimutang i-like and i-share itong video na ito, baka papulutan ng aral ng iba. Hanggang dito lang mga migs mga bay. Thank you.